ay humihingi ng tulong po sa inyo na kami po ay makauwi sa lalong madaling panahon. Natatakot po kami sa nangyayari dito sa Kuwait. Nandito po kami sa shelter. Marami po kami. Lahat po kami talagang naninervyos na. Ang pamilya po namin ay naghihintay din sa Pilipinas. Kami po ay talagang nagdadasal na matulungan mo. Guest, good morning. Thank you for attending today's committee hearing of the Senate Committee on Migrant Workers. Before we start the discussion on the bills in today's agenda, hindi po natin maiwasan na pag-usapan muna ng ating mga OFWs sa Middle East. Tinatayang mayroong 2.44 million ang OFWs natin sa gitnang silangan. Ang nangangambang ma-displace, mawalan ng trabaho at mapilitang umuwi dito sa Pilipinas dahil sa tumitinding bakbakan. Importante mapag-usapan natin kung paano natin sila mapapauwi at paano natin sila sasaluhin pagdating nila dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang, madami na pong humingi ng saklolo sa aking tanggapan upang sila ay makabalik. Panurin po natin. Sir, Rapiton po, kami po ay humihingi ng tulong po sa inyo na kami po ay makauwi sa lalong madaling panahon. Natatakot po kami sa nangyayari dito sa Kuwait. Nandito po kami sa shelter. Marami po kami. Lahat po kami talagang naninervyos na. Ang pamilya po namin ay naghihintay din sa Pilipinas. Kami po ay talagang nagdadasal na matulungan mo. Katulong ko sana ako makauwi na sa Pilipinas. Takot na po ako dito sa Bahrain. Wala na po tigil ang putukan. Gusto ko na umuwi. Sana matulungan niyo po kami. Nandito po ako sa taas. Dito po ako natutulog. Mag-isa lang ako dito. Sana matulungan niyo kami. Gusto ko lang po sana humingi ng tulong para makauwi na po sana sa Pinas. Natatakot na po ako kasi sa mga nangyayari dito sa bansang Middle East. Sana po matulungan niyo po kami bago lumala po ang sitwasyon. Isa po akong kasambahay dito sa Aldair Bahrain, Sir Rafi. Humihingi po sana ako ng tulong, sir, na makauwi na po sana ako ng Pilipinas, Sir Rafi. Sobrang natatakot na po kasi ako, Sir Rafi. Bawat po pagsabog ng bomba, Sir Rafi, ramdam na ramdam po dito yung pagyanig ng buong bahay, Sir Rafi. Yung trabaho ko po, sir, kailangan ko pong gawin yung paglalaba po, pagplansya. Araw-araw po yan, Sir Rafi. Sa rooftop ko po yan lahat ginagawa. Kaya yun po yung nakakatakot, Sir Rafi. Patuloy pa po na kami na-atake ng drones at saka missiles ng Iran at sumasama na rin ng Hezbollah. Patuloy po na kami ay nagtatago sa mga bomb shelters kapag naririnig na po namin ang mensahe o alarm sa aming mga telepono at ganoon din ang ating embahada ay bugsikap at patuloy po silang nagpapayo sa lahat ng ating mga kababayan na mag-iingat at patuloy na makinig at maging alerto dahil sa aming mga kalagayan dito na napakadelikado pa po. I will be asking the DMW and OWA on updates regarding our contingency plans. Because after 5 days of strike, airstrikes and bombings across the Middle East, mukhang magtatagal pa po ito ng ilang linggo and we don't know. Mayroon ba tayong nakaabang na assets and resources to bring them home? May exit points ba tayong in place if airspace opens or if maritime passage is finally permitted? Hindi lang ang mga mismong OFWs ang apektado, pati na rin ang kanilang pamilya,
dito sa Pilipinas at maging ang ating ekonomiya, of course. Repatriation will mean sudden stoppage of remittances to their families and the expected negative impact on our economy. Once they come home, what is in store for them? Dito pumapasok ang kahalagaan ng reintegration. The National Reintegration Bill or proposed Bagong Balikbayan Act is one of the priority bills under LEDA. At talagang napapanahon para maipasa na natin ito. Lalo na ngayon may mga pangyayari kagaya ng nangyayari ngayon sa Middle East crisis. While we have existing reintegration programs under the DMW, there is obviously a need to strengthen and institutionalize these measures and to expand their reach. We must ensure that the smooth, sustainable, and productive transition of our OFWs back to their homeland, whether they be documented or undocumented, and whether they're coming home by virtue of contract completion or under emergency circumstances. Nakantaba at makahanda dapat ang ating gobyerno para saluhin sila pagbalik ng bansa. Thus, we must establish a comprehensive support system that will provide kaalaman, kabuhayan, at kalinga. We have remembered that working overseas is merely a temporary state. Ang pagiging OFW ay isang starting point or take-off lamang. Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, mabibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga OFWs na tuluyang mapalago ang kanilang kabuhayan. The ultimate goal is to come home to their families and live a sustainable life. Finally, we will discuss the possibility of creating a body to address and resolve OFW concerns. I filed this proposed measure on the creation of a Migrant Workers Relations Commission after I visited the NLRC months ago. I was approached by 4 OFW nurses who pleaded for help dahil matagal na sila nakauwi sa Pilipinas pero hindi pa sila nakakabalik sa kanilang probinsya. Dahil sa tagal ng pagresolba ng kanilang mga claims. Nalilito sila sa proseso. Pagkatapos mag-file sa DMW, bakit kinailangan pang maglitis at maghintay sa NLRC? Nakasakripisyo na nga sa ibang bansa, pagbalik dito, pahirapan pa. Nagkasakripisyo na nga sa ibang bansa. Tapos dito, parang ginigipit. O ginigipit, so to speak. We all know that justice delayed is justice denied. Our goal here is to improve and make the process easier and faster for our OFWs. With that being said, magandang umaga po sa lahat. And now, Senator Erwin Tulfo, if you have an opening statement, please do so. Thank you, Sen. Rafi.